Come on, patuloy mo pasalamatan ng Panginoon. Patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoon ngayong gabing ito. May bubuing puso ang Panginoon, may aayusin na buhay ang Panginoon. May pagpapalain ng Panginoon sa gabing ito. Just open your heart to the Lord. Isang buhay na kung saan handang magbabago ang ihaharap natin sa Panginoon ngayong gabing ito. Isang buhay na handang matuto, handang mabago, handang lumago, handang umamin na hindi niya kaya, handang umamin ng desire niya, ng kagustuhan niya. Isang taong hinahanap ng Panginoon ngayong gabing ito, yung transparent sa Kanya. And if you are this person tonight, believe me, the Lord will do amazing things in your life tonight. Makaka-experience ka ng panibagong paglago, paglakas. And you will experience the grace of the Lord, the beauty of the Lord, and the power of the Holy Spirit tonight. So before we take our seat tonight, pwede ba kantayin ulit natin yung chorus na itong kantang ito and make it a personal prayer tonight? Take me. Take me, mold me, use me, fill me, I give my life to the Potter's hand. Mold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Sa iyo po, Panginoon, ang buhay namin ngayong gabing ito. Hulmahin mo kami, Panginoon, sang-ayon sa gusto mong hugis, Panginoon. Ikaw ang masusunod, yung kamay mo ang masusunod, Panginoon, ngayong gabing ito. Do whatever you want, Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pagkatawag, ang aming pagkatao. Panginoon, nagtitiwala po kami sa makapangyarihan mong kamay, Panginoon. Mas alam mo kung anong hugis dapat kami, Panginoon, kung ano dapat kami, Panginoon. Kaya Lord, nagtitiwala kami sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa isang Diyos na mapagmahal. Sa gabing ito, mag-ungusap ka, Panginoon, in a very personal way, Panginoon. You will talk to this church, O God. At Lord, lalabas kami dito, Panginoon, ang binago higit sa lahat. Salamat po. Give us excitement, Panginoon. May your Holy Spirit move freely, Lord, in our midst tonight. We give you all the glory, praise, and adoration. This we pray in Jesus' name, and everybody said aloud, Amen. Come on, mas malakas na palakpak kay Lord. Bago ka umupo, kumamay ka ng at least 5 tao, kaya high five ng 5 tao. Come on. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, ganda mo ngayon. O, pogi mo ngayon. Lahat po ng excited, magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Parang marami ngayon. Kasi na-lift na yung ano sa Quezon City, yung ano ba to? Yung curfew. Wala nang curfew ngayon. Pero parang na-enjoy ko yung curfew eh.
parang natuwa kayo nung walang curfew. Ba't ganun? Parang natuwa pa kayo. Okay, sa Quezon City lang naman yon, sa Manila. So, praise the Lord. Come on, malakas na palakpak para kay Lord ngayong gabing ito. Praise God. So, ilang announcements po mga kapatid. Meron tayong conference, actually. Conference ito ng Assemblies of God ng district natin, yung Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God. Sa July 30, maaga po ito magsisimula, mga alas 9 hanggang alas 4. Ito sa International Charismatic Service, sa likod po ng Teleperformance sa Shaw Boulevard. Loob po yan ng Greenfield District. So kapag gusto nyo pong umaten, maganda maka-attend po kayo. At although ito po ay ministry ng Assemblies of God, pero karamihan po ng gagalaw dito tayo. Ang Amazing Hope po, karamihan ng gagalaw dito. At nawa maging pagpapala tayo sa kanila. Siguro din kasi leader nga nila ako, lalo ng mga ng youth department ng Assemblies of God, pero may ginagawa kasi si Lord sa buhay natin, sa church natin. Amen po ba? Sino sa inyo masaya lumalago yung church natin? Amen. Praise the Lord. Pag sinabing church, hindi po yung building, kundi lugar. Okay? Sige po, bibigyan ko kayo ng mga isang oras para pumirme. Total, wala namang curfew ngayon. Okay. O, ngayon na ba magsisimula yun? Mahuli kayo. Pero hindi ibig sabihin na wala, magkakalat ka na dyan, ha? Sa kalye, ha? Hindi ka aso. Aso nga, hinuhuli, eh. Okay, tama lang. Kasi kahit naman may curfew, hindi naman tayo hinuhuli, eh. Lalo na galing tayo sa church, eh. Okay, medyo may provision naman patungkol doon. So, wag abusuhin pa rin, okay? So, ngayon pong gabing ito, excited tayo kasi napakaganda po ng ating pag-uusapan. Last week pa nila to napopromote, pinag-uusapan. Isa po ito sa may pinakamagandang usapin patungkol sa leadership. Sabihin nga po natin leadership. Kailangan po natin, kapag ikaw ay may nililid, kapag ikaw ay may nai-impluwensyahan, ikaw ay isang leader. Sabi nga ni John Maxwell, leadership is influence. No more, no less. So once you influence another person, you are a leader. If you are a father, if you are a mother, if you are a boss, o kaya kahit tambay ka, pero may nai-impluwensyahan ka, you are a leader. Kaya lang, mabigat po ang usapin patungkol sa isang leader. Mabigat po na usapin ito. Sabi din po ni John Maxwell that everything rises and falls on leadership. Everything rises and falls on leadership. Kapag may bumagsak, tignan muna natin yung leader. Although may parte din naman ng iba, pero number one, titignan yung leader. Kaya nga ang isang leader dapat hindi, bawa, isang leader ng bansa, hindi na siya turo ng turo. Hindi na naninisi ng dininisi. Karamihan na naging leader natin, sisi ng sisi ng mga nakaraan. Kaya wala nangyayari. I think binanggit po yan ni President Duterte nung SONA niya. Hindi pwedeng sisihan ng sisihan dito. Mauubos ang panahon mo kasi sisi. Katuturo nila ng katuturo, dapat sila number one na tignan nila. Ano ba ang ginawa nung panahon ng termino nila? Everything rises and falls on leadership. So mabigat po na usapin ito. At naniniwala po ako na lahat ng dindirito ngayon ay mga leader. O kaya napakalaki ng potential mo bilang isang leader. You will become the head and not the tail. Sabi po sa Book of Deuteronomy. You were born to fly. Ikaw ay ipinanganak para lumipad at hindi para gumapang. Naunawaan po natin, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka ahas. Declare mo yan sa kanya, hindi ka ahas, ha? Okay. Hindi ka, alam mo to, hindi ka niligtas ng Panginoon para gumapang lamang, ikaw ay niligtas para lumipad. In fact, hindi ka pang impyerno, ikaw ay panlangit. Hindi ka pang impyerno, ikaw ay panlangit. Kaya nga po, ngayon pa lang, alam niyo po, ang isang agila, tinatanong ko nga minsan, bakit mas mahal kapag bumili ka ng kondo, mas mahal yung pinakamataas? Karamihan sa atin takot sa taas. Hindi sa may fear of heights ka. Pero karamihan kapag may mga
sa dami na nakausap ko, ay, ang taas, ayoko niyan. Yun yung pangkaraniwan ng tao. Ay, ang taas, ayoko niyan. Pero kapag yan, mga ala Chris Aquino yan, o kaya ala Henry C., open pa ba yung, yung penthouse? Amin yun, Sa kanila, yung pinakamataas. Mindset. Ang agila po, mga kapatid, bata pa lang, kung saan na may pinakamataas, doon siya nagbubuo ng pugad at doon niya ipinapanganak, doon siya nangingitlog at doon siya nag-hatch. Kung saan ang pinakamataas. So bata pa lang ang isang agila, ipiniprepare na ng kanyang magulang yung mindset niya na hindi ka manok. Agila ka. And I'm also telling you, mga kapatid, na hindi tayo manok, hindi ka ahas, agila ka. Dapat lumilipat ka, dapat kumikilos ka sang-ayon sa panawagan sa iyo ng Panginoon. Ako po, yung kinuha namin na condo dito sa GMA, meron dun ang taas yata, kulang-kulang 50th floor. Una, nakuha namin pang 39. Parang lumalaban ang espiritu ko. Sabi kong ganun. Kaya lang, sabi ko, bakit yung mga multimillionaire nandito sa taas, ayaw nila sa baba? Ewan ko, siguro naiset na rin sa kanila, sa mindset nila. Naiset na rin sa mindset nila, nandito tayo. Nandun tayo. Siguro di maingay, o kaya hindi sila matatakpan. Pero yung mga pangkaraniwan, lagi gusto baba. Ako minsan, may kanya-kanyang mga dahilan naman, pero kung ang mindset lang natin, kinain lang tayo ng maling sistema, kinain tayo ng poverty mentality, kung may fear of heights ka, walang problema yun. Naunawaan po natin, o kaya hindi ka na makalakad, walang problema yun. Kaya lang kung kinain tayo ng maling pananaw, yun ang masama doon. Kaya tinanggap ko ang katotohanan, sige, sa 39th floor. Okay, praise God, binigyan naman kami pang 34. Tas pa rin. Pero alam nyo, sabi ko, yung anak ko, hindi ko to hahayaan na lalaki siya, na nade-develop yung poverty mentality sa kanya. Hindi ko hahayaan, alam mo, hindi ko siya babatuhin ng mga words na kung saan magpapahirap sa isip niya. Tanga ka, di natin kaya yan. Okay? Mahirap yan. Naunawaan po natin, mga kapatid, sa mamaya may sasabihin ako patungkol doon. Ngayon, araw na ito. So, hindi kayo pinanganak dito sa baba, kundi panlangit ka. Iniligtas ka ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus hindi na siya nanatili sa lupa, kundi siya rin ay umangat. So sa leadership, marami tayong pag-uusapan dito. Marami ng mga libro patungkol sa leadership. Graduate po ako kay John Maxwell na training. 3 taon po yun. Natapos ko yung training ni John Maxwell. One of the greatest leadership guru yun. Actually, 3 taon yung tinapos ko kay John Maxwell. Ang daming libro na nabasa ko sa kanya, sa ibang tao. Kaya lang, ano ba talaga ang biblical na ibig sabihin ng leadership? Pag pumunta po kayo dyan sa library natin sa taas dyan, ang dami patungkol sa leadership. Sa dami ng libro sa leadership, minsan, ano ba talaga? Paano ba gagawin ko? Paano ba talaga ang leader? Ano ba talaga ang leader? So ngayong gabing ito, sa lahat na nabasa natin, iisahin na lang natin. Kaya nga, leadership in a nutshell. Kapag yung nut, o yung isang, alam mo to, yung bahay ng mani, kapag nilagay mo yun na yun. Makikita mo na, pag binuksan yan, ito leadership. Ngayong gabing ito, pag bukas natin itong Bible natin, nakita na, pag-aaralan natin, pag bukas mo yan, ito leadership. Ito ang ibig sabihin ng leadership. Biblical leadership. Ipapaunawa sa atin ng Panginoon, ano ang isang pagiging leader. Again, everything rises and falls on leadership. Darating ang panahon, maglilid ka ng isang pamilya. Darating ang panahon, maglilid ka ng isang kumpanya. Meron dito, maglilid ka ng isang malaking negosyo. Maglilid ka ng isang malaking grupo. This August, may nag-invite sa akin, pinadalan ako ng invitation ng yung fraternity namin dati, magkakaroon ng anniversary doon sa Cuneta Astrodome. Tapos marami, siyempre, puno yun. Puno, tapos in-invite, Pastor, magsalita ka dito. Sabi niya, 30 minutes siya. Sabi ko, bigyan mo akong 15 minutes. Okay ka lang ba? Okay ako dyan, sabi ko. Ayos ako dyan, kasi may mga politicians doon, mga kabrad namin. Tapos may mga addict din, nanumbalik na sa Panginoon, kay Duterte.
Ganon. So, sabi niya, Pastor, okay ka ba dito? Sabi, sige, sabihin ko, kapag pasok dun sa schedule ko, sabi ko, game ako dyan. Game ako. Kaya lang, maraming mga sexy na dancer ang magsasayaw. Sabi ko, baka hindi na magsayaw yung in-invite nyo. Pagtapos ko magsalita dito. Sabi ko, ganon. Kaya lang, okay lang. May mga mocha girl yata, saka mga ano dun. Oo. Dun, isa picture eh. Okay, sabi ko, hindi sumayaw yan ha. Pagtapos. So, mga kapatid, ito, naging leader din ako ng isang grupo. Dati, yun nga, pwede kang ma-impluensya ka eh. Pwede kang gumawa ng masama, pwede kang gumawa ng mabuti. Alam mo yun, influence. Darating ang panahon, maglilid ka ng isang grupo, maglilid ka ng isang tahanan, maglilid ka ng isang, at dito sa atin, maglilid ka ng mga tao na ilalapit mo kay Kristo. Yun ang pinakamahalagang leadership. At yung pinakamahalagang leadership na ito yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Mag-lead ka man ng pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Pero hindi ka nag-lead sa leadership na sang-ayon sa kalooban ng Panginoong Hesus, sayang ang lahat sa buhay natin. Sayang ang lahat. So ano ang gagawin natin? Ano ba talaga ang leadership? Pag inisa natin o kaya pag kinonsize natin sa libo-libong libro ng leadership, pag kinonsize natin, ano leadership? Ito lalabas. Pagbukas mo nung nutshell na yon, ito ang ibig sabihin ng leadership. And I hope ngayong gabing ito, matututo tayo ng todo at higit sa lahat mababago tayo. Amen po ba? So ngayong gabing ito, you have to prepare yourself. Prepare natin ang sarili natin. Kapit tayo sa upuan natin. Buksan natin ang ating puso. Okay? Ngayong gabing ito, and I believe that the Lord will do amazing things in our midst tonight. I want you to open your Bible with me in Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews chapter 13, verse 17. Leadership in a nutshell. Sabay-sabay nga po nating basahin sa easy to read version. Hebrews chapter 13, verse 17. 1, 2, 3, go. Obey. Be willing to do. They are responsible for your spiritual welfare, so they are always watching to protect you. Obey them, so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. Basahin ko po sa Tagalog. Okay, ako na lang magbabasa, hindi ko nagkaya dyan. Ang salita ng Diyos version. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila. At hindi ito makakatulong sa inyo. So dito makikita natin, win-win yung statement dito eh. Pare-pareho makikinabang ang lahat dito. What is leadership? In a nutshell. Ano ba talaga ang leadership? Again, lahat po ng ready dito magsabi ng malakas na amen. Yeah! Ano ang nakapaloob sa leadership? In a nutshell means in a very few words, getting right to the main point. Ano ba talaga ito? Ang leadership, di na tayo magbabasa ng mga 5,000 na leadership na libro. Hindi na. Etong isang verse na ito, ibibigay sa atin ang tunay na definition. Ano ba ang meron sa leadership? Number 1. Sabi po sa easy to read version, obey your leaders. Be willing to do what they say. Number 1, next slide. Obey your leaders. Be willing to do what they say. Number 1 is respect. Sabihin po natin respect. Kailangan po ng respeto. Respect means follow, abide by, comply with, or obey. According po sa Microsoft, sa Encarta, Microsoft Encarta, dictionary, respect. Sabihin nga po ulit natin, respect. Hindi po pwedeng may leadership tapos wala namang tayong respeto dito. Naglagay tayo ng leader sa ating bansa o kaya nagkaroon ng leader sa ating bansa pero hindi natin re-respetuhin. Ang demokrasya sa Pilipinas ay hindi bagay.
Sabi na po na yan ni Lee Kuan Yew ng Singapore. Hindi bagay sa atin ang demokrasya, ang bagay sa atin, disiplina. Kasi mas gumagaling ang mga Pilipino kapag may disiplina. Hindi nag-e-excel ang Pilipino kapag demokrasya. Napansin niyo po, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, nag-e-excel sila. Why? May discipline kasi. Ito. So, meron tayong mga leader na kung saan dapat sa Amerika ang kagandahan, although magkakalaban sila, kasi meron na dalawa lang naman yan sa kanila, Democratic saka Republican eh. So, maglalaban-laban muna sila sa Democratic. Halimbawa, may 2 o 3 dyan na manonominate. Tapos, nanalo na si Trump. Di ba? Tapos, sa kabila, si Clinton. Pero yung mga kalaban ni Hillary Clinton, okay na ulit sila doon. Magkakaibigan na ulit. Kung anong plano ni Clinton, susundan na lahat. Ngayon, maglalaban naman si Trump saka si Clinton. Pag naglaban ito si Trump saka si Clinton, ang gagawin, sino ba na manalo sa kanila, mamaya, pag talo na, magsasabi, I'm sorry. Hindi, sasabihin nun. Sasabihin ako, susuporta ako sa'yo. Ang gagawin nung natalo, susuporta siya ngayon dun sa nanalo. Yumayaman ang isang bansa na ang mga constituents ay may respeto sa kanilang leader. Kasi kapag wala kang respeto sa isang leader, mamaliitin tayo ng ating bansa, ng mga kapitbahay nating bansa. Kayo-kayo nga, hindi kayo maggalangan eh. Paano kayo gagalangin ng ibang bansa niyan? Tayo-tayo, ang gugulo, tayo-tayo, nag-aaway. Paano tayo gagalangin ng iba't ibang bansa niyan? So sinabi ng Biblia, dito naman sa atin, obey your leaders, be willing to do what they say. Marami pong hindi umaangat na organisasyon kasi walang respeto. I've been to a lot of churches. Napag-aralan ko po iba't ibang churches dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Lahat po, mga kapatid, ng mga churches na walang galang sa kanilang mga leader at sa kanilang pastor, walang paglagong nangyari. Sila po yung hindi lumalagong simbahan. Pag sinabing simbahan, hindi lang yung whole organization, pati yung mga mananampalataya, hindi yan lumalago. Walang matinding paglago nito. Kasi ulitin ko, hindi pwedeng may leadership tapos walang respeto dito. Kaya number 1, sinabi dito, obey your leaders. Sabihin nga po natin, obey your leaders. Tapos pangalawa, sinabi dito, be willing to do what they say. May mga Christians na ganito po ang paninindigan. Kay Lord lang ako susunod. Maganda naman yun eh. Kay Lord lang ako susunod. But what do you mean? Ano ang ibig sabihin mo na kay Lord ka lang susunod? Una, tama naman na kay Lord lang tayo susunod. Pero ang ibig sabihin ng kay Lord lang ako susunod, ay hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na hindi niya sinasabi. Yun ang ibig sabihin na kay Lord ako susunod. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi niya sinasabi. O kaya yung leader na yun, hindi naman yun ang sinasabi ng Panginoon, pwede yun, mag-disobey. Naunawaan po natin, pero kapag sinabi ni Lord, yung bagay na yun, sangayon sa kalooban ng Panginoon, tapos sinasabi niya, may question tayo doon. Kay Lord lang ako susunod. Ang dami ko na pong nakausap na ganyan. Basta ako, kay Lord lang ako susunod. Wala nang iba. Mukhang tama. Pero mali. Sabihin nga natin, mukhang tama. Paano kung sinabi ni Lord, obey your leaders? Sabi ni Lord, obey your leaders. So kapag hindi mo sinunod ito, ibig sabihin, tinatabla mo si Lord. Dahil yun ang kanyang salita. Pag walang sinabing ganun si Lord, tama ka. Pero kapag sinabi ni Lord, obey your leaders, at hindi mo sinunod ito, tahasan mong tinabla si Lord. Ngayon, may nasusulat ba na sinabi ni Lord, obey your leaders? Nasa harapan na natin. Kaya nga ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa iyong leader. Kung yung leader mo na hindi mo nakikita, hindi mo kayang sundin, lalong hindi mo masusunod yung Diyos na hindi mo nakikita. Kasi gumagamit siya ng tao dito sa lupa. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang tao dito sa lupa. Naglagay si Lord ng pamamahala na kung saan dapat nating sinusunod. Obey your leaders. Kaya ang tunay na pagsunod sa Lord, ang tunay na sumusunod sa Lord, sumusunod sa kanyang leader. Naunawaan po natin, mga kapatid. Siguro ito ang naging sa tagal ko na mananampalataya.
Almost 20 years. Naranasan ko nang bumagsak kasi hindi ako sumunod. Naranasan ko na mga kapatid na maging wild na Kristiyano. And I don't know kung meron po dito nagwa-wild ka na Kristiyano. Ngayong oras na ito, mga kapatid, sana wag mo nang maranasan yun. Okay sana kung makabalik ka. Ang problema, marami nang hindi nakabalik. Natuluyan na. Natuluyan na. Obey your leaders. At sabi po sa NIV, obey your leaders and submit to their authority. Obey your leaders and submit. By the way, before ako pumunta doon sa NIV na statement, sabi dito, ipinaliwanag maigi ni Easy to Read version, be willing to do what they say. Willing, sabi nga po natin, willingness. Alam mo yung ibig sabihin ng willingness? Alam mo yung napipilitan? Alam mo yung willing? Pag sumunod ka ba sa leader mo, napipilitan ka. Isa po sa magandang napakinggan ko dati nung ako po ay nag-engage sa discipleship. In-invite ako ng isang kong kaibigan. Tagal akong gustong i-mentor noon, 2 years. Yun, nakakulong po siya ngayon sa Bilibid, si Pastor Dennis Roldan. Dito siya, punta siya sa church. Gusto niya akong i-mentor noon, kaya lang, matigas ang ulo ko eh. Ayaw ko na mga ganyan-ganyan. May doctorate kaya ako. Tagal ko hindi doctor ministry, wala nangyayari. Hanggang sa parang di niya na ako kinaya, sabi niya, attend ka na lang. Sabi niya, Pastor, attend ka na lang ng seminar. Maganda to, ayaw ko pa. Pinilit ako, iniwanan dyan, yung office pa dati dyan sa likod. Iniwan niya yung ticket, 3 yata o 4. Yung ticket na yun, una kong attend doon. At ang speaker doon, siya pala. At ang sabi niya doon, isa siya sa speaker. Sa mga speakers noon. At sabi niya doon, di ko nga alam, bakit ako nandito? Ba't ako magsasalita? Daming mas magaling sa akin, nandito yung mentor ko, si Bishop Manny. Sabi niya, si Dad Manny Santiago. Sabi niya gano'n. Pero si Pastor Dennis, napaka-dominante yan. Pag pumunta ka doon sa kulungan, makita mo. Halos buong brigada, mga disipulo niya. Kung saan pupunta yan, magkakaroon ng disciple yan. Hindi pwedeng hindi. Sa sobrang pagka-dominante. Kahit mayor, nagpapakumbaba sa kanya, ikaw na lang maging mayor. Pag pumapasok siya, hindi pwede na hindi siya magiging leader. Yung mga nakikita natin sa TV, na mga matinding mga drug lords, sa pambihira, ginagalang siya. Pinakain ba naman ako nung dinalaw namin doon, pinakain kami ng sarap. Ng mga umorder umorder yung mga drug lord Umorder ng yung Japanese food Sarap. Tapos sarap na aircon, ganon. Tapos yung daming pera. Daming pera doon, grabe. Parang nga nagugustuhan ko na dati. Doon kaya lang, ayaw ko Buti I came to my senses. Hindi ako pinadala ni Lord doon. Baka nangangailangan associate pastor doon, si Pastor Dennis. Nasa maximum siya ngayon, mas matindi. Okay? So, alam niyo po noon, nung sinabi niya sa akin yun, nagsasalita si Pastor Dennis, sabi niya doon, alam ko dominante ako. Pero sinabi niya gano'n, kaya lang, si Bishop Manny, di ba, alam niyo naman, 6-footer yun di ba? Tapos siya, pagkatangka-tangka, si Pastor Dennis Roldan, hindi lang artista, player pa ng PBA yan, sa Hinebra pa. Dati. So, napakatapang yan, kung sabihin yan, talagang gagawin niya. Gagawin niya talaga. So, kilala ko to, nagagalit nga yan sa pulis kapag nasa gitna ng kalye, pag magkasama kami. Gusto mo, Pastor, sagasaan ko yan? Nagaganon niya. Gugulat ako. Sabi mo, sagasaan ka, sabi mo lang. Tapos bababait niya, minsan bubulihin niya. Ganon. Kaya lang sabi niya, pagdating sa church, iba ako. Minsan may gusto kong gawin. Gusto kong kumaliwa, kaya lang itong tatay ko gustong kumanan. Anong gagawin ko? Sipahin ko siya? Sabi niya ganon. Kahit na gusto kong kumaliwa, pag gustong kumanan ng leader ko, kakanan ako. At i-enjoy ko na lang yung kanan. I-enjoy mo na lang yung kanan. Kasi mas tama yung leader mo. Hindi naglagay si Lord ng leader, tapos hindi niya naman pala kakausapin. Pag may dalawa, halimbawa, number 1 yung isa number 2. Sigurado yung number 1 ang kakausapin ni Lord. Naunawaan po natin mga kapatid, kasi hindi naman guguluhin ni Lord yung sarili niyang church Sino kinakausap ni Lord? Yung inilagay niya na leader. Ibig sabihin, yung kumausap dun sa isa, diablo yung kumausap dun. Hindi si Lord. Kasi hindi niya sisirain yung church niya.
Naunawaan po natin mga kapatid. So kinakailangan maayos yung direksyon ng simbahan. Walang gulo ngayon, may conflict man, pero ang ganda ng takbo ng simbahan kasi obedient, saka willing, alam mo, willing yung mga tao, hindi napipilitan. I-enjoy mo na lang ang pagsunod mo. Kesa magtampo ka lagi. Ito, ang bihira ka, wala kang kwenta. Sige na nga, dito na ako. Sino po sa inyo nung pinagsaing ka ng nanay mo, nung nagsasaing ka, nagdadabog ka? Naunawaan po natin, sa sobrang kulit mo, pinalo ka na ng sandok, tapos naging unggoy ka. Di na alam ng iba yan eh. Yung kwento nung unggoy, talinhaga ng unggoy, nagalit yung nanay sa sobrang matigas ang uling anak niya. Bata ako, pinabasahan ako ng nanay ko ng kwento eh. Tapos sa sobrang pinalo niya ng sandok yung anak niya, naging unggoy. Yun daw nagmula unggoy daw lang yun, kwento-kwento lang yun ng bata. Naranasan mo na sumusunod ka, pero angal ka ng angal. Ganyan. Pero sumusunod ka. Naguhugas ka, tapos basag-basag yung mga plato. Nangyari na sa inyo yan, nangyari na rin sa akin yan. Kaya madalas ako napapalo ng tatay ko dati, pambira, ng nanay ko, kawawa. Naunawaan mo, kasi walang willingness eh. Kung gusto mong maayos ang takbo, sumunod ka, tapos i-enjoy mo yung ride. Enjoy the ride. Sumunod ka na rin lang, i-enjoy mo na ang pagsunod mo. Pagpapalain ka ni Lord doon. Naunawaan po natin. Sumunod ka na lang, i-enjoy mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, i-enjoy mo na. Kasi minsan, hindi ka sumusunod kasi feeling mo mas magaling ka kaysa sa Kanya. Pero kapag alam mo na siya kinakausap ng Lord, leader ko siya, pamira, susunod ka sa Kanya. Kasi alam mo, pamira, Lord, di pwedeng nilagay mo siya sa akin, tapos hindi naman pala. Wala naman palang kwenta to. Hindi ganoon. Isipin mo na mas magaling siya sa akin. Na inilagay siya ni Lord sa akin. Enjoy mo na lang yung ride. Okay? Sabi po ng Panginoon dito sa NIV, obey your leaders and submit to their authority. Sabihin po natin submit. Gulat ako. Ang ibig sabihin ng submit dito sa Greek ay hopiko. Hopiko. Sabihin nga natin, hopiko. Yan, hopiko. Ang ibig sabihin pala ng submit, to be weak, to yield, to surrender. Kapatid, huwag ka na magmatigas. Pambihira kapatid. Para walang away, magpatalo ka na lang. To be weak eh. Ang follower pala, nag-yield. Yung, sinasabi ng leader mo ganito, pero hindi ka na, mga ganong gabi, no? Napansin na, nakita ka na yung nag-aaway na dragon? Ay, nag-aaway na dragon tuloy. Nag-aaway na leon? O kaya nag-aaway na pusa na lang? Patapangan yan, di ba? Nagtakutan eh. Tapos mamaya yung isa tatakbo na eh. Parang ganun yun. Yung leader mo, syempre, leader yan, kaya lang to be weak daw. Sige po. Pakumbaba ka na lang. Tandaan mo nga, batid. Gusto mong manalo, magpatalo ka. Kaya maraming gumugulong buhay. Kasi hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong magpatalo. Feeling niya, mas magaling lagi siya. Naranasan ko po yan. Kaya pala walang paglago ang buhay ko kasi feeling ko, laging mas magaling ako. Kaya may pamilya ang gulo-gulo kasi wala nagpapatalo. Submit, ibig sabihin mga kapatid, to be weak, to surrender. Katabi mo ba leader mo ngayon? Sabi mo nga sa kanya, suko na ako. Surrender. Meron ba leader dito ngayon? Sabi mo nga, kung katabi mo nga disciple mo, sabi mo sa kanya, surrender. Ito, maganda to, tignan mo. Pag hindi ka sumurrender, nako, baka si Duterte pa makayari sa'yo. Sumurrender ka na, pamaaga pa. Ini-interview yung kulang-kulang 100,000, yung ilan doon, na sumurrender. Sabi nga ulit natin, surrender. Yung mga sumurrender na yun, in-interview yung ilan, bakit sumuko kayo? Inuunahan ko lang siya. Baka ako maunahan eh. Kasi mamamatay ako eh. Naunawaan po natin, maganda sumurrender ka na, kaysa si Lord pa magparusa sa'yo. Surrender ka na. Lumayas ako dati sa simbahan namin. Lumayas talaga, yun yung word. Kasi feeling ko, mas magaling ako. Kanunood ko ng andating daan dati, feeling ko, mas magaling na ako sa pastor ko.
Tapos si Pastor Edward, sinasama ko pa yan sa Bible exposition dati, ng dating daan. Christian kami, youth leader kami. Sinasama ko yan dati sa Bible exposition ng dating daan doon sa Araneta Coliseum. Sinisira ko na yung simbahan. Dahil wala akong nagawa, pambihira, punta ako sa ibang simbahan, yun, awa ng Diyos, pambihira yan, na-rebuke ako doon. Akala ko bibibihin ako ng simbahan. Sabi sa akin ni Pastor Tani Planas, pag yun nagsalita, pambihira, ibang klase. Papahiyain ka nung harapan ng maraming tao. Pag sinabi ni Lord, propeta eh. Propeta. Pag sinabi niyang gano'n, wala akong nagawa. Balik ako sa church namin. Surrender. Kaya lang, ang kagandahan, ang tindi na napala ako, naging pastor tuloy ako. Pinagpala tuloy tayo ng Panginoon. Unti-unti na timeliness ng Panginoon. Inayos niya yung puso ko ng Panginoon. Alam niyo, binuo ako ng Panginoon kasi nag-surrender ako eh. No, wala kang ipapanalo, kapatid, sa leader na itinakda ng Panginoon. Sumurrender na lang. Amaya, gamitin niya pa si Duterte, nayari na tayo lahat. Maunahan mo na. Pakumbaba na tayo. Napansin niyo sa isang tahanan, kapag yung isa sumusurrender, dun sa leader, sige, gawin na natin. Ang problema kasi pataasan mas magaling ka eh. Naunawaan po natin, mas magaling kasi tayo, kaya wala na ayos, tumitindi lang yung problema, tumatagal lang yung problema, kasi feeling natin, mas tama tayo kaysa sa kanya. Naunawaan po natin, mga kapatid, parang ayaw niya na. Naunawaan natin, sinabi ditong to yield, sabi niya, dito tayo, yield ka na, sandal ka na doon. Pag sinabing to be weak, yung tapang mo, pambira, parang ka na uupos na kandila, sige na. Sige na, okay na. Surrender. Sabi po sa Tagalog, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. O sa NIV, have confidence. Sabing ganon. Have confidence in your leaders and submit to their authority. Pastor di ba dapat karespeto naman yan? Yun ang maganda. Okay? Kasi nakikita ko, may nagtatanong na, di ba dapat ano naman? Mga ganon, hindi lang pinapalata sa leader niya Di ba dapat karespeto naman? Hubot-hubot naglalakad, siyempre, hindi naman nakakarespeto yan. Okay? Tama naman yun, okay? Kaya lagi kong sinasabi sa mga pastor. Lahat tayo, yung mga pastor na ito, sabi ko, hindi tayo lahat, Stephen Furtick tayo. Na dapat naka-t-shirt lang, na dapat ganito. Di ba, pastor, hindi si Stephen Furtick ka, pastor, ganun mag-preach Ganun nga ginagawa niya. Sabi ko, si Stephen Furtick yun, ikaw, putik. Hindi, basta bahala sila. Basta ako ganito, basta ganyan, tama naman, lumalago sila Tignan mo muna yung pinagdaanan ng tao na kapag establish muna siya ng authority dun sa church. Paano ka igagalang yan? Ganyan ang kilos mo. Naunawaan po natin, mga kapatid, lalo na dati, kung naabutan niyo po ako nung unang taon ko magpastor halos dito, yung mga kasama ko dati, kapag ako po nanamit, plat na plat yung buhok, tapos talaga nakaano lagi. Parang nerd. Kasi alam ko ang kalakaran. Alam ko ang kalakaran, hindi ako igagala. Ang bata-bata ko na, uhugin pa ako. Tapos kung manamit ako, wala sa Stephen Furtick ang dating. Nardong putik yun. Wala sa ayos. Kaya nung medyo naririnig ko, Pastor, okay lang magpantalon. Okay ka lang. Naririnig ko gano'n. Pwede. Tapos sino-open na natin sa church, nadi-disciple na yung tao, pambihira, nakakapag-ayos na tayo naman. Pero yung maaga pa lang, binabangga mo agad, paano kayo gagalang yan? Naunawaan po natin. Pero, eto ngayon, tandaan po natin, iba-iba mga leaders. Hindi, pastor, dapat ganyan ka. Dapat ganyan ka. So, ganyan, di ako ganun Naunawaan po natin, iba-iba ang mga personalidad ng mga leaders. Sino ba dapat ang igagalang natin? Ang irerespeto natin? Baka magulat ka dito. Okay? 1 Peter chapter 2. Verse 18 muna.
Nakalagay dito, you servants must submit yourselves to your masters and show them complete respect, not only to those who are kind and considerate, but also to those who are harsh. Kanino ka daw magsasubmit? Iba't iba ang personalidad ng mga leaders. Ano sabi dyan? Meron daw kind. Ganun eh. Yan, di ba? Parang may PhD na sa pagkamadre, di ba? Na ganun talaga. Pero hindi lahat, igagaya mo siya sa kanya. Kasi may leader na kind, may leader naman na considerate. Okay na yan. Sige, yan natin. Sige, ayan, kaya, ano yan, sige lang. May ganun eh. Minsan di ko maintindihan eh. Sabi, ba't ganyan ka? Dapat di ka ganyan. Porket hindi ako ganon, dapat hindi rin siya ganon. Naunawaan po natin yon, mga kapatid. Okay lang yung sinabi ng Bible, doon tayo magdudwell. Eh sinabi nga ng Bible, may kind eh. Susundin daw yung kind, irerespeto yung kind, irerespeto yung considerate na leader, at irerespeto yung harsh na leader. But also to those who are harsh. Ang harsh niya. Kapatid, earn niya ang respect. Ang harsh niya. Kapatid, may ganun talagang leader na harsh. May ganyan po ako nakausap ng mga leader, ang harsh. Sumunod ka na pag mo nang awayin, be weak. Di ba? Leader mo eh. Akala nyo po si Bishop Manny, porket maliit yun, pagkabait-bait sobra. Nako po, maniwala ka kapatid. Nakita ko kumilos sa loob ng church yun. May pagka-harsh minsan lang. Pag sinabi niya, lumayas ka na dito. Sinabi niya, alis ka na. Alis talaga. Sabi ko, hindi ko alam mo yun, dati parang hindi naman kagalang-galang tong leader na to. Ba't ganyan? Dapat, di ba? Dapat parang anghel. Anghel nga, inubos ang Sodom at Gomorrah eh. Naunawaan po natin mga kapatid, may iba't ibang uri ng leader. Yang katabi mong yan, ibang ano yan, ugali yan. Meron dyan, kind. Bait-bait yan, kay kotongan mo yan. Nako, maniwala ka, di kaganti yan. May ganun talaga. May ganun. Minsan natatalo niya yung kanyang mga followers sa pamamagitan ng sobrang kabaitan. Ang sobrang yung kabaitan, kapatid, nakakapagpabago ng tao yan. Yung mabait, minsan, alam mo, may nakaaway ako dati, hindi ako inaaway. Mamaya, bumait ako sa kanya eh. Parang tingin ko, parang demonyo naman ako dito. Ang sama-sama ng ginagawa ko sa kanya. Tapos ang bait-bait. May ganon. Meron naman, napaka-considerate na tao. Laging para may option siya para sa'yo. Kinukonsider ka lagi niya. Pero may harsh din na nabago ko. Sabi niya, nak, yung church yung init, kahit si Satanas hindi makakapasok sa church ninyo. Airconan mo. Kapatid, kung walang harsh na leader na ganun, hindi tayo nagka-aircon ngayon. Buti na lang, nilait-lait ako nito. Buti na walang video. Buti na lang, nalait niya ako minsan, naging harsh siya sa akin. Minsan umaten siya, speaker siya. Dito, nag-uumpisa pa lang tayo nun. Speaker siya, nandiyan dyan. Pag-uwian, susunod. Bawasan niya yung kantahan niya, nakakangawit. Nakakangawit, ang haba-haba. Sabi niya gano'n, sa isip-isip ko, 3 na nga lang, pakialam mo. Church mo ba to? Isip-isip ko, eh. Ikaw na nga lang in-invite ko dito, eh. Ganyanin mo pa kami. Minsan masakit, no, pag nasasabihan ka. Saktan ako noon. In-invite mo na lang, lalaitin ka pa. Yun, awa ng Diyos. 2 na lang, 2, 3 na lang kantahan natin every Sunday, di na nakakangawit. Kung inabutan nyo nung panahon ng mga taong Java sa taong Peking dito sa church, naniwala kayo mga kapatid. Lalo nyo sa amin dati, pambihira, 13 kantahan. 12, 10. Tapos sasabihin,
Yung mga, sa langit. Sabi niya ganun, 24 hours. Minsan yung preacher, 5 minutes na lang eh. Tatapos na yung service eh. Kulang na lang, pag-pray ng preacher eh. Sana Lord, gumuhunan sang kalangitan ngayong oras na ito, pa tumigil na siya. Hindi sa langit kasi 24 hours. Dapat nagpa-practice na tayo ngayon. Sa langit yun, gusto mo pumunta ka na ng langit. Mauna ka na sa langit, nasa lupa pa kami. Nakakapagod, nangangawit na ako. Pinatalon-talon mo ko, parang hindi ako banal pag di ako tumalon. Ang hindi tumalon, hindi love si Lord. Eh may matanda doon, hindi na bumalik. Kasi feeling niya, hindi siya love ni Lord eh. Hindi niya love si Lord. Kasi hindi nga siya makalon. Eh paano yung pilay? Kawawa naman, nahusgahan na agad. Ano itatalod niya? Eh wala nga paa. Naunawaan po natin mga kapatid. Minsan may mga hearts, sabi sa akin na, nakakangawit yung kantahan ninyo. Ay mga kapatid, maniwala ka, ang dami kong nakausap na mga pumunta sa atin dito. Pastor, buti sa inyo, ganyan yung kantahan, no? Ang saya-saya. Tapos na-i-enjoy mo. Natin na namin dati, pambira, parang nga talaga sa langit. 24 hours. Ang tagal. Buti na lang, may hearts. May isa pang lumait sa atin. Hearts. Na leader. Nag-CR dyan. Di pa ganyan yung CR dati. Sabi niya, Pastor, nakakatisod CR ninyo. Sa akin, ang bihira, nakiki-CR ka nan, tumae ka nga doon sa labas. Isip-isip ko, doon ka tumae sa labas, huwag ka magsi-CR sa ano namin, ha? Nakakatisod na CR, ha? Kulang-kulang, sabihin ko ng ganun, eh. Pastor, sana ayusin natin CR natin. Kasi maraming pupunta. Nasaktan ako, harsh eh, yung pagkasabi. Kaya lang, kinonsider ko, eh. Buti, di mo inabutan yun, maniwala ka. Para kang pumunta sa gates of hell, nakaranas ka. Buti, di mo, ikaw yung mga nakaabot dito, alam namin yun eh. Pinipilit lang namin. Alam mo, minsan di ka na humihinga. Antindi. Hindi man perfect ang CR natin ngayon, pero lubhang napakaganda niyan kaysa dati. Buti na lang may hearts. Iba-iba eh. Huwag mong pilitin kung ano siya. Naunawaan po natin. Although may standard tayo sa Biblia, pero ang personalidad may dominant, may sanguine, may sanggano, may iba't iba talagang personality. Naunawaan po natin mga kapatid. Lalabas talaga ang tunay nating ugali sa kakayanan kapag may leader tayo. Ilalabas niyan eh. Kung sino tayo, masunurin ba tayo, mukhang demonyo ba tayo. Lalabas dyan. Kapag may leader ka, makikita mo sarili mo. Sino sa inyo nakita mo na sarili mo nung may leader ka? Hindi pala ako mapagmahal. Ganito pala ako sa bahay. Naunawaan po natin, hindi pala ako masunurin. Mainitin pala ulo ko. Lalabas talaga. Eh, paano naman yun? Halimbawa, may leader. Ito, maganda to. Halimbawa, rerespetuhin ko pa ba yung isang leader na parang nagtuturo ng Bible naman, pero hindi ko makita sa buhay niya yung sinasabi niya. Yun. Bible yung tinuturo pero hindi mo makita sa buhay niya. Hindi sa yun ang ituturo ko ngayon, pero tignan natin yung sinabi ni Lord. Dito. Matthew chapter 23, verses 1 hanggang 3. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do. For they do not practice what they preach. Ano daw pong gagawin? Halimbawa, minsan akong nakapagturo na hindi nyo nakita sa buhay ko. Napagturo ko, pero tinuro ko yung Bible. Gusto ng Panginoon, sumagana kayo. Pero minsan, nagkaroon ako ng problema sa finances. Kung pakinggan yan, di naman masagana yan. Pero Bible ang tinuro ko. Anong susundin mo? Emosyon mo o salita ng Diyos? Kapag may isang tao, halimbawa, leader mo, nagsalita, hindi naman talaga perfecto yan eh. Pero nagturo ng Word of God. Sundin mo yung Word of God. Huwag mong gayahin yung ginagawa niya. Hanamaan natin mga kapatid. Sundin mo yung salita ng Diyos at huwag mong gawin, huwag mong tularan yung maling ginagawa niya.
Tandaan po natin, lahat tayo may mga lapses sa buhay. May mga kanya-kanya tayong baho sa buhay. At lahat ng nangangaral ay hindi po perpekto. Kahapon, ang ganda po ng seminar namin sa History Makers. Yung isa sa speaker doon, si Faithy. Tapos yung iba pa, sila, mga kaibigan namin, sila Pastor Chubby. Pinag-usapan namin ito. Alam niyo po, maraming mga tao, hindi tayo perfecto mga leader eh. But the people must know, even sometimes, our weakness. Na minsan nagagalit din ako. Nanawaan po natin mga kapatid, maybe hindi nyo pa nakita kung paano po ako magalit. Minsan pwede rin makita. Pwede rin minsan, wag na. Okay? Pero minsan makita rin na namumroblema din ako. Minsan nagkakaproblema din ako sa finances. Minsan maghahanap ka rin ng pambili ng gatas. Pambili ng diaper. Pastor, may kotse, no? Siguro ang daming pambili ng diaper niyan. Minsan nga, 3 piraso lang binibili ko eh. Dumarating ang panahon, wala. Pakikinggan mo pa ba ako kung nakita mo wala akong pambili ng diaper ng anak ko? 3 lang, tapos nag-preach ako ng prosperity. Tapos ayon naman sa salita ng Diyos. Ang payo ni Lord, pag dumating yung sitwasyon na ganyan, sabi niya, so you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do. Na lang gayahin. Naunawaan po natin? Pag may nakita kang pagkakamali sa leader mo at nagturo siya, gawin mo yung tinuro niyang salita ng Diyos, pero wag mong gawin yung ginagawa niya. Amen po ba? Halimbawa, may mali siya na ginawa. Hindi ko pakikinggan yan. Wag the Lord yung tinuro niya, pakinggan mo yun. Pero yung example na mali, wag mong gagawin. Malinaw po ba? Mga kapatid, kasi hindi naman lahat perfecto eh. Hindi lahat perfecto. Of course, meron dapat tayong, alam mo yun, meron tayong standard dito. Pero ang standard nga natin, Word of God. Pag yung Word of God ang sinabi, pakinggan mo yun, wag mong gayahin yung ginagawa niya. Naunawaan po natin mga kapatid. Hindi ko po salita ito. Sabi nga dun sa seminary na pinag-aralan namin, pag isang verse, consider mo, pwedeng hindi gawing doktrina. Okay, isa. Pag-aralan mo muna maigi yan. Pero kahit isa yan, kapag si Lord na nagsabi niyan, whether you like it or not, paniwalaan mo na yan. Kasi si Kristo na nagsalita dyan. Dito mga kapatid, red letter to. Pag may Bible kayo, red letter, ibig sabihin, mga words ni Jesus Christ yun. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Ito yung mga scriba at pariseyo. Naunawaan po natin mga kapatid, gawin nyo yung tama, huwag nyo gawin yung halimbawa na mali. Ulitin ko, gawin mo yung tama, ayon sa salita ng Diyos, pero huwag mong gawin yung halimbawa. Ayun ang sabi ng Panginoon. Still respect them. Respect them. Minsan may mga kaibigan po ako, lumagul-lagulan yung church, kung makapambasto sa matatandang pastor, ganun na lang eh. Kasi mga pastor na to, mga walang kwenta to eh. Hindi lumagusimbahan, mga wala kayong silbi, kung makapagsalita. Kala mo sobrang galing. Masyado. Still, matanda yan. Respetuhin natin. Amen po ba? Mga kapatid, siyempre nakakatanda sa atin yan. Balang araw, tatanda ka rin. Maniwala ka. Kahit na minsan hindi ka respeto, still respetuhin mo. Dahil meron ka rin namang lapses sa buhay. Baka hindi ka rin respetuhin ang anak mo balang araw. Kapag nakita niya yung lapses mo, hindi ka nasusundin, babastusin ka na. Hindi ka naman perfecto ah. Naunawaan po natin mga kapatid, pero pag nakita, magalang ka. Ginagalang mo pa rin. Itong kagandahan na naituro sa amin ni Bishop Manny, kahit sino pa yan, may edad na yan na matanda, igagalang ninyo. Kahit na mas magaling pa kayo sa kanila, igagalang ninyo. Nag-iba mindset ko. Kapatid, sa leadership, mababago ka. Pag marunong ka makinig, marunong ka mag-submit, marunong ka mag-obey sa leader mo, marunong ka magrespeto, kapatid, maniwala ka, malayo mararating mo. Pero kapag hindi ka marunong magrespeto, ngayon pa lang, alam ko na ang ending mo. I-enjoy mo na to, kasi next mo, bagsak ka na. Bagsak ka na. Tanong yung mga katabi mo, okay ka pa? Okay pa. So whether sila ay may integridad o wala, basta according to the Word of God ang sinasabi nila, tama na sumunod sa tinuturo nila na salita ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid, kasi darating ang panahon, hindi naman talaga lahat perfect. Kahit na sino pinakamagaling na nakita mo, na preacher sa buong mundo, may kahinaan yan.
May kahinaan yan. But, sundin mo yung sinabi niyang Word of God, pero yung halimbawa niya, wag mong gawin. Alam mo kapatid, maraming naisalbang simbahan dahil sa ganyan yung mga kasama niya sa church. Nabago yung simbahan, nabago, eventually, na-overcome ng isang leader na yon, yung area ng buhay niya na mahina pa siya doon. At sila din, nag-grow sila, nagsama-sama pa rin sila hanggang sa paglago ng simbahan. Yung ibang simbahan, nawasak na. Yung simbahan na yon, lumago. Kasi may respeto. Yung mga member nila. Naunawaan po natin, ako nagpapasalamat po ako sa church natin. Although hindi man 100%, pero ang taas-taas ng respeto dito sa church. Pumunta ka sa ibang church, maniwala ka. Do-drawing nila yung pastor nila, lalagyan ng sungay habang nagpipreach. Ay, pambihira, sabi ko. Kakatusan ko to eh. Sabi ko, gano'n ano ba to? Hindi marunong. Nakaraan lang. Sabi, pinuntahan akong isang office ng isang denomination. Nandun yung 3 pastor, mukhang mga basang sisiw yung pastor eh. Niyakap ako ng mga pastor. Tapos, nandun yung mga board of demons nila. May konseho ng mga demonyo dun eh. Iusap-usap. Medyo, pag gumagano, medyo alam ko yun eh. Matindi pakiramdam ko eh. Tinuturuan natin yung mga leader ng denomination na yun. Sabi ko, Pastor, alawin na ako, okay na, tapos na mentoring natin. May bisita kayo, nagmamadali. Problema yan, Pastor. Pag-uus, hindi pagpapala ang dala niyan. Sakit ng ulo, dala ng mga yan. Sabi nung pinaka-leader. Sabi niya gano'n, sabi ko, kaya ganda sana tatakboy ng simbahan. Kaya lang, hindi marunong mag-submit, magpakumbaba. Wala nang itatagal yung simbahan. Sabi ko, kawawa naman tong church na ito. Kung makapagsalita sa pastor nila, akala mo, paka-demonyo naman ng pastor nila. Demonyo ito lang, pero hindi demonyo. Ganun lang, hindi joke lang po. Mabait eh. Siguro may pagka-harsh lang, iba yung attitude. Kaya lang din nila. Pinagpala tayo, napapakinggan natin to ngayon. Naisalba tayo, kapatid. Ang salita ng Diyos, pag naipipreach talaga, isasalba ka talaga eh. Kasi darating ang panahon eh. Nauramaan po natin, kaya sinabi, ulitin ko, obey your leaders, be willing to do what they say. Sabihin po natin, respect. Lagay po tayo ng respeto sa mga leader. Yan ang leadership. Sa leadership may respeto, dapat irespeto ka rin, kapatid ng mga pinangungunahan mo. Teach them. Ipakita mo sa kanila paano rumuspeto ng leader. Pangalawa, dapat matutunan nila kung paano rumispeto sa'yo. Huwag kang nahihiya. Kapatid, ka nahihiya. Huwag mong ipilit kapag hindi ka harsh na leader, ha? Yung ang bait-bait mo, pero harsh ka. Suntukin kita dyan, eh. Ganon, harsh, para may ganon na mga words. Huwag kang ganon. Kung kind ka, kakainin ng kabaitan mo yung mga yan, maniwala ka. Kung considerate ka, kakainin ng pagka-considerate mo. Kung harsh ka, alam ni Lord, marunong mag-place si Lord ng mga tao. Alam niya yan. Sabihin ulit natin, respect. Kasama yan sa leadership. Hindi ka leader pag walang respeto sa yung mga tao. Hindi ka leader. Hindi ka leader. Number 2. Ito maganda to. They are responsible, sabi dito sa easy to read version, they are responsible for your spiritual welfare. So they are always watching to protect you. Sa leadership may respect, pero sa leadership may responsibility. Sabi natin responsibility. Tandaan po natin, ano ba ang mga responsibilities ng spiritual leaders? Una, they are responsible for your spiritual welfare. So lahat po tayo, mga kapatid, kapag leader ka, oo, may respeto. May respeto. Noong nakaraan, nasa conference ako, ay kahapon pala yun, isang seminar ng HM. Tapos nasa likod lang ako, parang ang saya minsan yung nakikinig lang ako. Tapos sinasabi sa akin ng mga tao, Pastor, mamaya ka ba? Mamaya ka ba? Hindi, sabi ko, nakikinig ako. Mas maraming natututunan kapag nakikinig kaysa nagsasalita. May panahon ng pagsasalita, may panahon ng pakikinig. At ngayong oras na ito, ako makikinig. Sabi ko ganun, sabi sa akin ganun. Kasi sanay sila, lagi ako nagsasalita eh. Sabi ko, next year pa ako. Hindi, next month pa ako doon. Magsasalita. Pero ang sarap. Ang sarap. Alam niyo po, bawat bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, may responsibility. Lahat ng papasukin mo, may responsibilidad ka. Kapag ikaw ay naging leader, hindi ka lang dapat leader by title. Tandaan natin, naging pastor ka, naging cell leader ka, naging presidente ka, hindi ka leader by title. Leader ka, kapatid, dahil may responsibility ka.
At tayong mga leader, ano ba responsibility natin sa mga pinangungunahan natin? Responsible tayo sa spiritual welfare nila. Huwag mong hahayaan na hindi lumalago sa spiritual ang mga yan. Huwag mong hinahayaan di sila nakaka-attend ng church. Huwag mong hinahayaan di sila nakakapag-devotion. Huwag mong hinahayaan na pinaglalaroan at ginagahasa ng mga demonyo ang mga pinangungunahan natin. Responsible ka sa mga tupa mo. Ako minsan siguro, maririnig nyo gano'n, maririnig, may ginagawa tayo dito sa church na minsan parang alam mo yun, parang nakakasiil, pero kasama yun para sa paglago kasi ng spiritual eh. Pag di natin ginawa yun, minsan, ano ba to, may process pa, may kailangan kasi responsible ako. Balang araw, hahanap ako kay Lord. At sasabihin niya, nakiliti mo ba mga tupa mo? Hindi yun ang sasabihin eh. Nalagaan mo ba yung mga tupa mo? Ay, sabi ni Lord, feed my sheep eh. Shepherd. Ang shepherd, inililid mo sila sa green pasture. Pero, tandaan natin, may rod and staff ka. Ang shepherd, hindi lang siya Psalm 23, di ba? Your rod and your staff, they comfort me. Minsan nalilihis ka, pero papalupaluin ka, susungkitin ka niyan. Yun ang shepherd. Kasi mga kapatid, kapag leader ka, dapat iniintindi mo yung spiritual welfare ng isang tao. Lumalago ba to? Kumusta yung nangyayari? Kaya huwag kang nahihiya kapag ikaw ay may leader. Huwag kang nahihiya na chine-check ang kanilang spiritual life. Pag hindi mo na chine-check ang kanilang spiritual life, wala kang kwentang leader. Di baling magalit sila sa'yo, huwag lang magalit si Lord sa'yo. Dahil balang araw, tandaan natin, sisingilin ka ng Panginoon. Dito. Responsible tayo sa spiritual welfare. Kumusta ngayon yung mga disciple natin? Kumusta yung spiritual life nila? Pangalawa, pwede natin tanungin, ano ginagawa mo para lumago ang spiritual life ng mga disciples natin? Are you praying for them? Dinadaan ba natin sa process itong mga taong ito para lumago sila spiritually? What are we doing? Kasi daw responsible tayo sa spiritual welfare ng ating mga disciple. Recently, what you are doing? Sa nag-iisang yan. O kaya sa 12 mo. Pangalawa, ito matindi. They are responsible for your spiritual welfare. Una, pangalawa, they are always watching to protect you. Responsibility pala ng leader na tignan yung spiritual welfare ng kanyang mga disciple, pero dapat tinitignan niya rin lagi, always, sabi nga natin, always. Always watching. Always watching to protect you. Kaya wag kang naiinis sa leader mo na lagi kang tinatanong. Always eh. Hindi always. Watching. Ano ba to? Lagi na lang nakatingin. Lagi na lang ako. Pasalamat ka. Nakikita ka. May mga tao hindi na tinitignan. Wala nang pakialam yung leader nila. Pag hindi ka na pinakialaman ng isang leader, ikaw na pinakakawawa na Kristiyano sa buong mundo. Marami wala nang tumitingin sa kanila, nakulto na sila. Sino tumitingin kay Kibuloy? Sino leader niya? Wala na akong susundin kundi ang ama lamang. Wala. Yun ang problema kapag wala ang nagdi-disciple sa'yo. Pag wala nagkukol sa'yo, kulto ang kapatutunguhan mo. Kasi wala na nagkukorek sa'yo eh. Wala nagtatama sa'yo eh. Kaya kapag may nag-check sa'yo kapatid, pinagpala ka, hindi ka pinagpalo. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Salamat ka kapatid. Nung ako po, bata sa pananampalataya, isa yan sa heart's desire ko. Sana i-check niya ako kung nagdi-devotion ako. Sana i-check niya kung may disciple ako. Sana makamusaya ako. Ganon. Sana makausap ko siya. Sana nagba-Bible study siya sa amin linggo-linggo. Yung kami-kami lang na mga leaders, yung mentoring na ginagawa natin, walang ganun eh. Yung minsan naglulong ka ng ganun, kahit yun lang, nakaupo ka lang doon, basta marinig mo lang. Alam mo, makamayan ko ng dati leader ko, parang langit na eh. Pasalamat kayo mga kapatid, malalapit sa atin yung mga leader natin. Yung iba, makikita mo lang yan, kapatid, sa Antarctica mo lang yan, makakamayan. Mga leader. Kaya pasalamat ko kung ano na ibibigay niya sa yung time, ipagpasalamat mo na sa Lord yun. Eh di lalo na kung lagi-lagi. Kaya nga di pwedeng mag-disciple ka ng marami, kasi 12 lang, ang hirap na. Kaya minsan ako, kapag nagtitext, natitrain ako eh. Anong pangalan niya? Kulang ng 2. Sabi, sino kulang dito? Ang sakit sa utak.
Tinitignan ko kulang si ano. Si ano, ganito. Mamaya, minsan lalo na pag 24. Pero pag nagtitext ako sa primary 24, niisip ko, sino kulang? Sino kulang ng 3? Mamaya, kahit na ano, tama naman. Hindi ka nag-backslide tong isa dito, 3 to. Sabi ko, pero tama naman eh. Tapos mamaya, text. Ngayon lang ako di nakapag-text kasi alam na namin yung topic ngayon eh. Nanawaan po natin, pasalamat ka pag may nag-check sa'yo, always watching to protect you. Trabaho mo, kapag ikaw naman ang leader, trabaho mo na laging tignan, na protektahan yung leader mo. Kaya kayo, pag pinoprotektahan kayo ng leader nyo sa maling lalaki o sa maling babae, pinagpala ka, kapatid. Marami na nasirang buhay kasi walang promotekta sa kanila. Buti na lang, eto, hindi ako nagbibiro. Eto, matindi. Nung unang-una ako nagka-girlfriend, kasi niligawan ako ng babae. Niligawan ako ng babae, kahit tanong nyo sa kanila. Unang-unang girlfriend ko to. Tumagal kami mga 2 linggo yata o 1 linggo. Tapos nun wala na eh. Si Pastora Dana yung tunay, okay? Tapos nun wala. Ang nangyari nun, eto hindi ko na tuloy matandaan eh. Kasi 1 o 2 linggo, alam mo, puppy love eh, no? Minsan puppy love tayo eh, tingin mo sa kanya tuta. Kaya pag puppy love, hindi maganda yan. Ano yan, animal? Yung syota mo? Hindi maganda yun. Sabi sa katabi mo, hindi maganda yun. Ba yun? Yung ano? Yun. Tapos, sa malayong lugar. Malayong lugar nakatira. Tapos, pinupuntahan. Talaga gagastos ka ng libo-libo. Ayun yung term ko, libo-libo bago ka makapunta. Minsan, may ano pa ako, may party pa, nakasabay. May mga bodyguard pa akong dala. Nakatagatulong ko, gano'n, kasama ko. Si Pastor Edward, nasasama ko yan eh. Pag yung pupunta ako dati sa malayong lugar eh. Dilibre mo siyempre. Alam mo, sabi sa akin ng pastor ko, kasabay kami sa jeep. Sabi ng pastor ko, bibihira yun, kalangit sa akin yun, yung word niya. Bibihirang gumanon sa akin yun. Sabi niya, Julius, i-break mo na yan. Kala ko lang pakialam sa akin. I-break mo na yan. Basta word ng leader ko, alam nyo, makakabuti. Hindi, ano sa'yo yan. Mahirapan ka dyan. Sabi niya sa akin, mahihirapan ka dyan. Una, hindi kami magka-churchmate, pero Christian. Hindi kami magka-churchmate. Mahihirapan ka dyan. Sabi niya, dami pang plano sa'yo si Lord. Hindi, gumano lang ako. Dinalaw ako. Nung babae. Siya pumupunta sa akin, talagang patay na patay. Tawarin ako ni Lord. Totoo naman kasi, kaya lang, alam mo yun. Nung pumunta dito, tapos nagbigay ng regalo sa bahay. Regalo talaga. Tapos dyan mamaya, sabi ko, punta tayo ng Ever, Gutesco. Punta kami, Jollibee pa nga doon eh. Tanda ko yun. Yay! Ang sweet! Punta kami ng ano ba to, Jollibee. Tapos di ako sasalita. Kasi naramdaman ko na yung tawag ng Panginoon eh. Sabi sa akin, kung gusto ng pastor ko, kung gusto mong sunod yung calling ng Panginoon sa'yo, bahanam mo yan. Although magkakaibigan sila, na gano'n hindi masamang babae yun. Pero alam, leaders knows best. Sabi niya sa akin, bahanam mo yan. May magandang nakalaan para sa'yo. May maganda pang plano sa'yo yung Panginoon. Sanay akong hindi sumunod sa leader. Sanay akong matigas ang ulo. Pero, kinakabog na ako ng Panginoon, magba-Bible school na ako noon, yung panahon na yun. Alam mo, habang nakaupo kami doon, 30 minutes, di ako makakain. Sabi niya, ito. Sabi ko, tagal! Sabi ko, break na tayo. Sabi ko sa kanya, basta bitawan mo na yan. Yung Holy Spirit, ikulan na lang, ngud-ngud ako doon sa French fries eh. Para magsalita ako eh. Ingungud-ngud na lang. Tawa mo na yan, break. Para tapos na. Break tayo. Sabi ko, hindi ko kayang dalhin tong relationship, malayo, ganyan-ganyan. Sabi ng babae, kahit ako na lang bahala. Ako magdadala. Sabi ko, unfair yun. Sabi ko, unfair. Sabi ko, pasensya na, pinansangkalan lang kita sa malungkot kong buhay.
Pero hindi mas maganda na masaktan siya ng isang oras o isang araw kaysa habang buhay naging mag-asawa kayo, hindi mo pala mahal. O kaya hindi pala kayong dalawa, pambihira. Mas masakit 'yun. Di baling inamin mo na sa kanyang katotohanan habang maaga. At least sandali lang 'yun. Kasi 'yun ang katotohanan. Naunawaan po natin mga kapatid. Napunta dun sa responsibility to. Protect. Okay? Papasalamat ako sa Panginoon at may nagprotekta sa akin. Kung hindi ako naprotektahan, hindi niyo ako pastor ngayon. Kung hindi ako naprotektahan ng pastor ko, palagay ko hindi po ako nagpapastor ngayon dito. At hindi ko nakilalang pinamagandang babae sa balat ng lupa na pangasawa ko. Kapatid, if you want God's best in your life, makinig ka sa leader mo. Responsibilidad nila, kapatid, na protektahan ka. At kung ikaw naman, ito makinig ka maigi, kapatid, at kung ikaw naman leader ka at hindi ka umiimik, kinakalantari na ng demonyo yan, maniwala ka, kapatid. Kinakalantari na ng demonyo yan at wala kang ginagawa. Hinahayaan mo lang, tandaan mo may responsibilidad ka. Di baling magalit sila sa'yo. May ilang mga disciples ako, alam nyo naman po yun. Ilan yung mga disciples natin dito, ilan yung mga pastors na nadisiplina natin, nagsasabi naman yung, dami naman natin alam na ganun. Pero kailangan kong sabihin yun. Kesa mapunta sila ng impyerno, kamatayan nila na ganun sila. Baling magalit, basta si Lord wag magalit sa akin. Dahil responsible ako. Baka ako pa mapunta sa impyerno kapag di ko tinuruan tong mga to. Naunawaan po natin, if you are a leader, you are responsible. Watch over them. Protect them. Sabihin sa katabi mo, protect them. Protektahan mo sila sa mga kulto. Protektahan mo sila sa mga kumakalantari sa kanila. Ibig sabihin ng protekta, ilalayo mo sila sa mali, pero ilapit mo naman sa tama. Umiibig na yung tao, 40 anyos niya. Wag. Ikaw ba yun? May puso rin yan. Ihanap mo kung di makahanap. Tulungan mo. Kasama sa pagpoprotekta yun, kapatid. Ilayo sa mali, ilagay sa tama. Naunawaan po natin, pangatlo. Baka ma-enjoy ko ito hanggang alas 11. Pangatlo sa Tagalog po, at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Sabihin nga po natin, pananagutan. Maraming tao, magaling pumasok pero mahirap sa pananagutan. Marami kang mga pinapasok sa buhay pero ayaw mong managutan. Tanda mo, lahat ng pinapasok natin sa buhay, may responsibilidad tayo. Once na ikaw ay nag-aral, may responsibilidad ka. Once ikaw ay pumasok sa isang relasyon, may responsibilidad ka. Sabi sa akin dati, Julius, tumatanda ka na, wala ka pa rin girlfriend. Sabi ko, ako nga, nagugutom ako, wala pang kaya. Agawan pa ako na itong babaeng to. Ako nga, gutom ako eh. Ang hirap-hirap na nga ng buhay ko. Pahirapin ko pa buhay ko. Sabi nga, ayusin ko muna buhay ko. Naunawaan po natin, mga kapatid, dito wala kang pambili ng pantit bra mo, brief mo eh. Tapos magsusota ka pa. Ninanakaw natin sa magulang natin yung yung maganda, pumasok tayo dyan sa tamang panahon. Yung may, honestly kapatid, alam mo na yung sarili mo eh. Well, kung 18 years old ka, 20 years old ka, at kaya mong nang dumala ng pamilya, paalam ka sa magulang, bahala kayo. Paalam ka sa leader mo, kung kaya mong dalhin yan, pero mga kapatid, pakinggan mo muna leader mo. Sabi mo nga sa katabi mo, consider mo leader mo. Kasi may pananagutan eh. Alam nyo ba ibig sabihin ng pananagutan? Ma-accountable ako kay Lord pag napunta ka ng impyerno na wala akong ginawa. Accountable yan, pogi mong leader na yan. At maganda mong leader na yan, pag may pangit na nangyari sa'yo at hindi kanya... Well, may pangit na nangyari sa kanya, sa'yo, at sinabihan kanya, wala na siyang pananagutan doon. Pero yung may sinabihan, hindi kanya sinabihan, at nagpariwara yung buhay mo, at sinabi niya, bahala ka sa buhay mo, hindi pwede ang bahala ka sa buhay mo sa leadership. Sabihan mo muna, and then after that, yun siguro. Nasabihan mo na siya, tinuruan mo na, tinulungan mo siya, and then ayaw pa rin, wala ka ng pananagutan. Pero tandaan mo sa leadership, may pananagutan. Because they keep watch over you.
as those who must give an account. May pananagutan. Kaya nga po, kami dito sa Primary 24, di ba, every Tuesday, yung meeting namin, kahit na may invitation ako ng Tuesday, once ang blue moon, oo, pwede siguro magpahinga ako, pero bibihira po ako, umabsent yan. Kasi may pananagutan ako bilang leader. May pananagutan. Every Sunday, honestly, siguro linggo-linggo, pwede po akong kumita, mga kapatid, ng binibilang ko nga, siguro 120,000 invitation ko sa labas every week. Kung Sunday lang, pinapatos ko yung invitation sa akin ng Sunday, kaya kong kumita ng 100,000 plus a week. Kaya lang, aalis ako sa church. Linggo-linggo, once a month ako magpipreach, pwede na yon. Daming pastor ganon. Walang sense of responsibility. Ang ibinigay sa akin ni Lord, hindi yung labas. Ito binigay sa akin ni Lord. Aalagaan ko to. Naalagaan. Yes, mahal ko ang body of Christ. Pero ito pinapaalaga sa akin. Nilagay ako dito ni Lord para alagaan ng tupa. Kapatid, nilagay ka dyan sa cell group na yan, ng network na yan ng Panginoon, alagaan mo yan. May responsibilidad ka dyan. At tandaan mo, kapag ikaw ay nagnagumpay dyan, may blessing ka sa Panginoon. Pangatlo, tignan mo to. Ano yung una na R natin? Respect. Number 2, responsibility. Responsibility. Ngayon, ito. Respeto sa responsibility. Kasi may mga leader na kung saan, parang walang hindi, parang ayaw mong respetuhin eh. Di ba? Parang ayaw mo, kaya lang sabi ni Lord, leader mo yan. Di naman kademonyohan. Ang kademonyo ang tinuturo sa'yo niyan, tama yon. Kasi hindi naman salita ni Lord yun eh, di ba? Pwede ka mag-disobey. Kahit na nga sa magulang mo, pwede ka mag-disobey eh. Alam mo, pwede mag-disobey sa magulang? Halimbawa, sinabi sa'yo, nak, patayin mo yung tatay mo. Oh. Pwede mag-disobey? Kasi hindi na kay Lord yon. Obey, honor your father and mother in the Lord. Pag sinabing magnakaw ka, I can disobey you. Sinabihan ako ng lola ko dati, kung saan kayo pinanganak, sarado kandado tayo. Dinisobey ko yon. Kung ayaw niyang pumunta ng langit, gusto kong pumunta ng langit. At sabi ni Lord yun. Naunawaan po natin, kaya ko mag-disobey kapag hindi na kay Lord yung sinasabi. Naunawaan natin, pwede yun. Pero kapag kay Lord yan, pero nasasaktan ka at mahirap sa'yo, gawin mo yan. Kasi kay Lord yan. Kahit masakit yan. Naunawaan po natin. Minsan may leader ako, si Bishop Manny, sinabi ko nga, hindi yan perfectong tao. May mga lapses talaga yan. Ako rin naman may lapses. Pero hindi yun mababawasan ang pagsunod ko sa kanya. Ang trabaho ko, respetuhin siya. Ang trabaho niya, may responsibility siya sa akin. Ginagawa niya yung responsibility niya sa akin, gagawin ko naman yung respeto ko sa kanya. Kahit wag na. Eto, ano yung pastor hindi ginagawa sa yung responsibility niya? I still respect him. Kasi kay Lord siya mananagot. At hindi ako ang huhusga sa kanya. Kapatid, hindi ikaw ang huhusga sa leader mo. Hindi ka Diyos. Hindi ikaw papatay sa leader mo. Pastor, gumagawa ng ano yan? Nang ganyan yan. Tanda mo si Lord ang papatay dyan. Papatay talaga, Pastor. Oo. Bahala na si Lord dyan. Still respetuhin mo siya. Naunawaan natin, mahal ka naman taong yan eh. Mahal ka niya. Respeto. Sabihin po natin respeto. Kahit na minsan ganun siya ang tao. Minsan, di naman ka respeto. Hindi. Tandaan mo kapatid, ikaw rin naman di ka respeto. May lapses ka rin, may sablay ka rin sa buhay. Pero kahit sana makita ng anak mo na hindi ka may sablay ka sa buhay, mahal ka pa rin niya sana. Hindi dahil sa sablay mo, kundi tatay ka niya. At nanay ka niya. Kahit ilang beses ako nasaktan dahil kay Lord, kuhanan mo yan. Huwag mong gawin yan. Pero alam ko, kay ginawa ni Lord yon kasi mahal niya ako. Kasi mahal ako ng Panginoon. Naunawaan po natin, bahala si Lord dun sa taong yon. Basta respect mo. Pangatlo, obey them so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. Sa Tagalog po, mga kapatid, kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila. Sabi nga po natin, masaya. Sabi mo sa katabi mo, dapat masaya ka. Sabi mo, okay lang tayo dito. Sabi nga sa katabi mo, okay lang tayo dito. Huwag ka muna iiyak, okay? Kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Number 3 is repercussion.
Ang ibig sabihin po ng repercussion ay consequence, effect, or impact. Repercussion. Napansin ko po dito mga kapatid, sabing ganon, kapag hindi mo daw ginawa ito, hindi daw makakabuti sa'yo. Sabing ganon, hindi daw makakabuti. So tinignan ko pong maigi pa kapatid, yung unprofitable sa NASB. Tignan na, next slide. Sabi po dito mga kapatid, ang ibig sabihin ng unprofitable, dito ay gainless. Alusit, teles. Gainless. Wala ka daw magigain kapag hindi ka nag-submit sa leader mo. At hindi siya sumaya sa'yo. Ulitin ko, tingnan nyo, kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila. So trabaho pala natin na pasayahin ang leader natin. Amen? Kapag lumungkot daw leader mo, lulungkot ang buhay mo. Ulitin ko ulit. Kung susundin yun sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Hindi makakatulong sa atin ang kalungkutan ng ating mga leaders. Biruin mo mga kapatid, balang araw habang buhay ako malungkot dito, kung yung mga leader natin dito hindi masunurin, maniwala kayo mga kapatid, nilayasan ko na ito matagal na. O hindi man ako lumayas kapatid, maniwala ka, siguro mukhang tigre na rin ako araw-araw dito sa church. Hindi makakatulong eh. Lagi na lang kami nag-aaway-away, lagi na lang office, DA. Biruin mo, 24 dini-DA mo, linggo-linggo. Nakakasawa rin yun. Naunawaan po natin mga kapatid, nakakasawa yun at hindi makakabuti. Biruin mo, puro ayos na lang ang problema, wala nang kasiyahan. Ang buhay mga kapatid may problema, pero dapat na-enjoy din. Ganun din sa leadership, kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Kaya kapatid, ito trabaho mo. Pasayahin mo leader mo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pasayahin mo leader mo. Sabi ng Bible, pag hindi sila sumaya, ang kawalan nila ng kasiyahan ay ang kalungkutan ng buhay mo. Salita ng Panginoon na nagsabi dito, kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at ito ay hindi makakatulong sa inyo. Hindi makakatulong. Maniwala po kayo mga kapatid, pag habang buhay, bitter ako as a pastor. Siguro 20 tayo, tumaas mang mga 50 siguro tayo dito sa church. Yun na lang tayo habang buhay. Kasi hindi naman ako masaya. O kaya walang kakwenta-kwenta. Buti na lang hindi board of demons sa mga kasama ko dito. Buti na lang mga angels. Buti na lang mga pada. Buti na lang hindi hulog ng langit ang mga dinala sa akin mga leader ng Panginoon. Buti na lang biyaya ng Panginoon. Tandaan mo, wag mo sasabihin sa kasama mo, hulog ka ng langit. Ang hulog ng langit si Satanas, kapatid. He fell, sabi ng Bible. Nahulog siya. Ang nahulog sa langit si Satanas. Kaya yung leader mo, hindi hulog ng langit yan, pagpapala ng langit. Alam mo na, kapatid. Okay? So, dapat masaya leader mo. Ngayon mag-isip ka, paano ko pasasayahin ang leader ko? Kilitiin mo, di sumaya. When was the last time, church, napasaya mo leader mo? When was the last time napasaya mo leader mo? O ilang beses mo napalungkot leader mo? Mas marami ba kalungkutan kaysa kasiyahan? Palitan na natin yan. From now on, amen ba? Pasasayahin ng leader kaysa palungkutin. Makikinabang ka pag masaya ang leadership. Kasi makakapagtrabaho siya eh. Naunawaan natin mga kapatid, biruin mo kung iniisip ko na lang linggo-linggo, wala kaming ganito, wala kaming makain. Tapos lagi ka na lang magpaparinig, wala kaming makain, pagpalain nyo naman kami mga kapatid. Buti na lang to church natin, giver. Amen ba? In Jesus' name. Naniniwala ako doon. Mga generous giver tayo, pag pinagpapala natin mga leader natin. Ay, ibang-iba talaga mga kapatid, naman sa pagmamaliit sa ibang church. Pero ang layo-layo. Ang layo-layo yung leader nila mga kapatid. Nung umiyak na, wala nang makain. O kaya mga kapatid, okay lang yan, pambihira. Kahit nagaano kasagana ang leader mo, pasaganain mo palalo. Pasiyahin mo, dahil balang araw, pasisiyahin ka rin ng mga follower mo. Paano yung pastor, wala akong follower? Yun, problema mo yun. Mag-disciple ka kasi.
Sinabi na ni Lord yan, mag-disciple ka, di ka nagdi-disciple eh. Sabi kapatid ng Book of Proverbs, bibigyan ka ng, alam mo, ng wool. Connection yan, network mo eh. Naunawaan po natin, pagpapalain ka ng mga tupa. Naunawaan po natin mga kapatid, ang kasiyahan ng leader mo ay kasaganaan ng buhay mo. Kung gusto mong sumagana ang buhay mo kapatid, igalang mo, pasiyahin mo leader mo. Ngayon linggong ito kapatid, ano yung gagawin mo para maging masaya leader mo? Paano mo mapapasaya leader mo? I remember one time, dun sa leadership namin dati sa 12 ni Bishop Manny, may 3 doon, kinausap kami. Sabing ganon, mga bro, birthday ni Bishop. Sabi niya ganon, bilang naman, pasiyahin naman natin siya. Nakakaramdam ako, mukhang mag-aambagan to ah. Sabi kong ganon, ito yung word ko, kilitiin na lang natin si Bishop. Baka sumaya siya. Laging ganon eh. Siyempre, kung ano-ano lang, pagka-kuripot natin, pagka-madamot natin, pinumiiral eh. Sabi, hindi, sige, pasiyahin natin. O sige, ano bang bibili natin? Nokia 5410? Sabi kong ganon, sabi ko, hindi, iPad. Ay, mahal ng iPad. Kapatid, mga 50 milyong bibilin. Tapos 12 lang kami maghahati-hati. Alam mo kapatid, pati patot pa na blang. Mga 2 weeks ha, ipunan natin. Mga kapatid, sama-sama ng loob ko. Parang gusto ko nang bumalik sa sa dating buhay ko eh. Ayoko na itong discipleship na to, sabi ko. Puro pera dito. Ang problema, gusto mo ng pera, pero ayaw mo ng usaping pera at gawaing pera. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko, gusto ko rin naman balang araw, ganito rin yung mangyayari sa akin eh. Sabi ko, para nagpagod ang tao, pinagpala kami ng Panginoon dahil sa kanya, nais ko rin puso ko eh. Tama lang naman na pagpalain siya. Late-late ka nito eh. Gusto ko nga, kotse. Binabago ko na lang isip ko eh. Para huwag lumungkot eh. Mamaya, ambagan na kami. Ambagan na, mabuo lang yun. 12 kami, ambagan nun. Mahirap pa. Hindi pa ako ganun dati masyadong mapera eh. Kahit paano eh. May pera naman tayo, kahit paano. Pero dati talaga wala eh. Talagang yung pati patot panabla talaga. Ginawa ko, inambag ko nun. Alam niyo, pagtapos nun, saya ni Bishop Manny. Alam mo yun, pag naiiyak pa naman yun, nakakatawa pa rin. Hindi ako nabibiro. Pag naiiyak yun, nakakatawa pa rin. Pero alam nyo, lahat pati ako naiiyak na ako. Sabi, ang sarap pala makita yung leader mo na umiiyak. Hindi. Sarap pala makita yung leader mo na iiyak sa tuwa. Sarap sa pakiramdam. Habang natutuwa siya, parang may something na kumukubli sa pagkatao ko. Parang yung buong kalangitan ay bumubuho sa akin. Iba, alam mo, naranasan mo yung tumulong ka. Tapos napasaya mo yung tinulungan mo, hindi mo napalungkot. Yung nag-exchange gift ka, tapos ang ganda-ganda ng exchange gift mo, tapos yung niregalo sa'yo frame, di ba lumungkot ka nun? Iba yun eh. Tapos iba naman yung panyulang niregalo mo, pero ang niregalo sa'yo, gitara, cellphone, di ba ang saya? Kita mo yung mukha niya, ang saya. Kasi hindi lang namin siya binigyan ng gift, ang tawag doon, love gift. Maraming tao, gift lang ang binibigay, pero walang love. Pag nagbigay ka ng gift, lagyan mo ng love. Alam niyo mga kapatid, after noon, mapagpala namin si Bishop Manny, doon na nagsimula. Nagkaroon ako ng kotse. Nakabili ng lumang kotse. Nakabili ako ng brand new na kotse. Nakabili tayo ng ganito. Ang matindi rin. Wala pala dito. Yung Asus ko na touchscreen, yung mga leaders natin ang bumili noon. Bakit mga kapatid? Hindi dahil sa wala ko. Hindi dahil sa binigay lang nila yon. Alam ko kasi nagtanim muna ako sa leader ko. Tanim ako sa leader ko at hindi po ako magsasawa na pasayahin ng leader ko. Sabi ko sa kanya, Bishop Manny, lagi lang ako nandito, tutulungan kita. Sabi ko sa kanya, hindi tayo, sabi ko, kung anong magagawa ko, gagawin ko para sa'yo. Sabi ko, sabihin mo lang sa akin. Kaya yun, lagi ako pinagtuturo niya kapag wala siya. Ganon, kapalit ng ganito, kapag nasa Amerika siya o nasa ibang bansa siya, may namatayan na miyembro, hindi nga yung mga pastor nila nag-officiate ng libing, ako eh. Pastor, ikaw na lang dito. Pero pangako ko kasi sa kanya yon. At alam ko mga kapatid, marami akong pagpapala ngayon, resulta ng pagtatanim ko sa leader ko. Resulta kasi pinagpala ko siya. Kapatid, ang kasiyahan ng leader mo ay kasiyahan ng buhay mo. I hope, mga kapatid, ngayong linggong ito, isip tayo ng parano. Kaya, ngayong taon na ito, anong magagawa ko sa leader ko para maging masaya siya? Material na bagay, o kaya marigaluhan mo siya ng frame, picture frame, hindi, joke lang. Okay, sige, tayo lahat. Tama na yun.
Okay, sabi dito, kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Hatid, ano na nagawa mo para sa leader mo, para sumaya siya? Alam mo, minsan, mababaw lang din kalagayahan ng mga leader. Kaya tayo mga leader dito, di ba? Yung mahainan mo ng pagkain, yung leader mo. Alam mo yun, bago man lang mag-shoota bago ka man lang nag-shoota, tapos kinonsider mo siya, langit na sa kanya yun. Ibig sabihin, mahalaga pala siya. Paano natin papakita yun? Yung nagkaroon ng problema yung leader mo, pero sinabi mo, alam mo, tay, alam ko yan, pero mahal kita. Naunawaan po natin yun, mga kapatid. Hindi natin hahayaan na bumagsak ang isa't isa. Naunawaan po natin, sino dito may leader ka, instead na may problema, inusgahan mo, sa inusgahan mo, tinulungan mo na lang sana. Naunawaan po natin yun, mga kapatid. From now on, I want this church to be a loving church. Magiging mapagmahal tayo. This is not a tolerating church, believe me. Hindi tayo nagtotolerate, pero nagmamahal tayo. Nagmamahal tayo. And I hope, from now on, pagpalain tayo ng Panginoon dahil marunong tayo magmahal ng leader natin. At para sa mga disciples dito na wala ka pang mga followers, believe me, bago blessing ang isipin natin, responsibility muna. May responsibility tayo. Gawin mo yung responsibilidad mo bilang isang leader, mahalin mo sila. Bahala ang Panginoon magsukli sa'yo ng mga bagay na ginawa mo para sa kanila. Ang Panginoon na magsusukli nun. Alam niyo, dumating ang panahon, pinagsisihan ko lahat ng ginawa ko sa leader ko. Re-announce ko lahat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano pong magagawa ko para maging pagpapala sa Kanya? What am I going to do para maging masaya siya? Dahil alam ko, balang araw magiging leader din ako. Damo kapatid, parang sa mga magulang. Ay, hindi mo maintindihan na nanay at tatay mo na mahal ka. Tinutulak ka sa simbahan, nilalayo ka sa maling tao. Hindi mo maintindihan yan. Balang araw magiging magulang ka rin. Maintindihan mo kung bakit. Hindi dahil sa hindi ka nila mahal. Hindi dahil sa hindi sila concerned sa emosyon mo. Kasi niluwal ka na nanay mo eh. Mamatay-matay na nga siya eh. Tapos pababayaan ka lang sa maling lalaki, sa maling babae. Balang araw magiging nanay ka rin, magiging tatay ka rin. Mauunawaan mo yan. Mauunawaan mo. At dito sa church, I hope na maging mabuting mga spiritual na mother din tayo, na maging spiritual father tayo sa mga pinangungunahan natin. We are not perfect people, but we are irresponsible leaders. Be a responsible parent. Be a responsible pastor. Be a responsible father. Be a responsible discipler. Panginoon ang magsusukli ng lahat. Bibiyayaan ka ng Panginoon ng mga mapagmahal na disciple. I want you to close your eyes right now. I can sense in my spirit today that the Lord is here. Hindi na natin patatagalin ito, kapatid. Kung may gusto kong hingi ng tawad kay Lord, na nagawa mo hindi maganda sa mga leader mo, hingi mo ng tawad. O kaya hindi mo magandang nagawa sa magulang mo, kasi emosyon mo lang naiintindi mo, pero hindi ka naman nilalayo kay Lord eh. Mahal ka nila. Kapatid, hingi na natin ng tawad kay Lord yan. Hindi kasi darating ang magandang biyaya sa ating buhay hanggat may kinakarga tayong galit eh. Hanggat may kinakarga tayong hindi tamang emosyon sa buhay natin. Grasya, oo, mararanasan mo, pero yung bumubuhos na pagpapala, hindi. Ikaw at ang Panginoon ngayong gabing ito. Kung ikaw yung isang tao, saktan mo yung leader mo, kaya alam mo sa sarili mo, talagang sinadya mo yun. Hindi mo siya inintindi, nabastos mo siya. Hindi mo ng tawad kay Lord yan. Alang araw, tanda mo, magiging leader ka rin. Magiging tatay ka rin. Magiging nanay ka rin. At kung ikaw naman leader, hindi mo nagawa yung responsibility mo sa kanya. Binigay mo na lang siya sa jablo. Bayaan natin siya. Parang pinagbuntis natin siya, tapos pina-abort mo. Iniwan mo sa kalye. Imaginein mo na lang, yung baby, iniwan mo sa kalye, oh.
Bata pa lang, pinagre-rape dun sa kalye. Yung mga tao kasi pinabayaan ng nanay, pinabayaan ng tatay. Pinagkakakain ng mga hayop to, nasagasaan. Pinabayaan ng isang irresponsible na leader. Hindi natin tawad kay Lord yun. Salamat ka, di ka ginanyan ng leader mo. Di man siya perfecto, kahit paano naging concern siya sa atin. Patama natin kay Lord puso natin ngayong gabing ito. Ilang minutes, kapatid? Give you 2 minutes, 3 minutes. Personal, ikaw si Lord. Then, endan natin to. Sana sa susunod na umiyak yung leader mo, kapatid. Di dahil iyak na sinaktan mo siya. Sana yung iyak na naramdaman niya na mahal mo siya. Sana the next time umiyak yung nanay mo, yung tatay mo. Hindi dahil sa nasaktan mo siya, nabastos mo siya. Sana yung iyak na, Lord, salamat, ang bago anak ko. Salamat po, Panginoon. Ginawa mo to sa kanya. Sana yung iyak, kapatid, na may pasasalamat. Kasi hindi nga talaga makakabuti sa atin. Kalungkutan nila eh. Digin mo pa sa Lord na pagpalain ka para maging pagpapala ka. At kahit ganyan pa ang kalagayan mo ngayon, gagawa ka ng paraan para sa Kanya. Kasi tama ang Bible, di nagkakamali yan. Pag naging masaya sila, sasayin tayo ni Lord. Makakabuti sa atin yun. Lord, fill our hearts tonight. Convict us, Lord. Let your Holy Spirit move, Lord, in our hearts tonight. Hindi namin sasayangin itong mga luhang ito nang wala lang, Panginoon. Bilang mga followers, forgive us, Lord. Bilang mga leaders, Lord, kung responsible kami, forgive us, Lord. Baguhin mo kami, Lord. Baguhin mo kami, Panginoon. Tama mo po mga puso namin, mga buhay namin, Panginoon. Ayusin mo po kami, Lord. Ayusin mo kami, Lord. Ayusin mo po kami, Lord. Hallelujah. Mamon, last two minutes. Ikaw, saka ang Panginoon, ngayong gabing ito. Ikaw at ang Panginoon. Huwag mong pakialam yung katabi mo, kapatid. Ikaw lang sa kasi, Lord. Walang magtatawa sa'yo ngayong gabing ito. Walang huhusga sa'yo ngayong gabing ito. Walang huhusga sa'yo. Lord, mag-a-application po kami, Panginoon. Simula sa araw na ito, Lord. Di puro sarili namin iintindihin namin, Lord. Kasi may utos ka, Panginoon. Naniniwala kami pag ginawa namin ito, Lord, may pagpapala po kami. At kung hindi, Lord, hindi rin naman na mararanasan namin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord. Poverty mentality, tanggalin mo po yung pagiging makasarili. Panginoon, yung puro emosyon na lang namin iniintindi namin, Lord, tanggalin mo po sa buhay namin, Panginoon. Pabuo tayo kay Lord ngayong gabing ito, paayos tayo sa Panginoon. Last 30 seconds, come on, ikaw sa Panginoon ngayon, and then let's sing this song right now. Katay natin yung Pater Sense, pabuo tayo sa pakamay ng Panginoon, ayos niya ang puso natin, ang buhay natin, ayos natin sa Panginoon ngayong gabing ito.
I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand, and call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to Come on, sing it to the Lord. Father. Lord, hulmahin mo ako, Lord. Baguhin mo ako, Lord. Ayusin mo puso ko, Lord. Buhay ko. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, Hold me, Lord. you guide me, lead me, walk beside me. I give For the last time, come on, lift up your voice. life to the Oh, Father's hand. Take me, hold me, Lord. you mold me, use me, fill me. I give my life, Give my life. the Father's hand. Father's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Kilala mo po kami, Panginoon. Alam mo po kung ang puso namin ay basag-basag. Alam mo, Lord, yung espiritu namin hindi tama. Alam mo po, Panginoon, ang kalalagayan ng aming buhay. Pero gaano man kawasak ang buhay namin, Lord, may kamay na kayang bumuo nito, Panginoon. Salamat na lang, kahit na gaano karumi, kahit na gaano ka basag, kaya kaming buuin ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buuin mo, Lord, buhay namin, Panginoon. Ayusin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon.